Mga kababayan, handa na ba kayong sumama sa isang biyahe patungo sa hindi inaasahang kadiliman? Sa Makati High School, isang mapanganib na laro ang nagbukas ng pintuan patungo sa mga karanasang magpapakilabot sa inyong mga damdamin. Hindi nila alam ang simpleng paghahanap ng kakaibang libanggana ay magiging simula ng isang bangungot na hindi nila malilimutan. Samahan ninyo ako at alamin natin kung paano nagbago ang buhay ni Anton at ng kanyang mga kaibigan sa isang iglap. Dito lang sa Creepy Pinoy Stories. Sa gitna ng araw-araw na gulo sa Makati High School, kung saan ang mga estudyante ay nag-uunahan papasok sa kani-kanilang mga klase, naroon si Rafi, 16 na taong gulang, nakatayo't nakamasid. Sa kanyang isipan, lumilipad ang mga tanong, naghahanap ng bagong libangan na magpapawi sa kanyang pagkapagod. Isang hapon, sa isang kilalang milk tea shop sa poblasyon, nagkita-kita ang magbabarkada. Dito ipinakilala ni Kyla, nakilala sa kanyang makulay na buhok at mga pulseras na kuwintas, ang isang mapanganib na laro. Habang hawak ang malamig na inumin, nakikinig sila sa mga kwentong hatid ni Kyla. Mga kwento ng malilinaw na panaginip at kakaibang sensasyon na dulot ng laro. Sa mga mata ni Rafi at ng kanyang mga kaibigan, sumilay ang interes at pagkaengganyo. Habang unti-unting lumalalim ang gabi, nagdesisyon ang grupo na subukan ang laro. Ang kanilang tawanan at biruan dahan-dahang napalitan ng kaba at pananabik habang lalo silang nagiging curious sa bawat detalyeng ibinabahagi ni Kyla. Ano kaya ang hatid ng gabi para sa kanila? Ang kaba ay nagiging mas matindi habang papalapit ang oras ng kanilang pagsubok. Sa isang modernong parke sa Bonifacio Global City, kung saan ang mga ilaw ng gusali ay tila mga bituin sa kalangitan, nagtipon ang magkakaibigan. Ang kanilang mga anino'y naglalaro sa damuhan, sumasabay sa indak ng hangin. Nakatayo si Anton sa isang mababang estruktura. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Pinagmamasdan siya ng grupo habang pinag-iisipan niya kung susubok ba siya sa laro na maaaring magdala sa kanya sa ibang dimensyon ng kamalayan. Si Rafi, na tila ba leader ng grupo, ang unang sumubok. Huminga siya ng malalim at sa ilang sandali, parang lumutang ang kanyang diwa bago siya dahan-dahang bumagsak sa damuhan. Ang kanyang mukha nakapinta ang isang kakaibang kapayapaan. Pagmulat ng mata ni Rafi, ibinahagi niya ang kanyang karanasan sa panaginip. Ang detalyado at malinaw niyang paglalarawan ay nagbigay kay Anton ng lakas ng loob na kailangan niya para subukan din ang laro, kahit pa may agam-agam siyang nararamdaman. Ngunit sa pagsubok ba ni Anton ay makikita rin niya ang kapayapaan o isang bagay na mas malalim at mas madilim ang naghihintay sa kanya. Ang bawat hakbang ay papalapit sa isang hindi inaasahang kaganapan na magbabago sa takbo ng kanilang gabi at marahil sa kanilang mga buhay. Sa ilalim ng mga bituin, tahimik na inihanda ni Rafi si Anton para sa hindi pangkaraniwang laro. Tiniyak niyang handa ang kanilang mga kaibigan na saluhin si Anton sa kanyang pagbagsak. "Handa ka na ba, tol?" tanong ni Rafi, habang ang iba ay nag-aabang sa kung ano ang mangyayari. Nang bumagsak si Anton, parang tumigil ang mundo. Nakahiga siya ng walang kagalaw-galaw at ang lahat ay nakatitig lamang sa kanya, naghihintay sa kanyang pagising. Ang katahimikan ng gabi ay tila mas lalong tumindi sa kanilang pag-aabang. Ngunit nang imulat ni Anton ang kanyang mga mata, isang nakabibinging sigaw ang kumawala mula sa kanyang bibig. Nagdulot ito ng kilabot sa lahat. Ang kanyang mga mata puno ng takot at ang kanyang katawan ay nanginginig na parang dahon sa hangin. Walang makapagsalita sa kanilang grupo habang dali-dali nilang inuwi si Anton. Ang kanyang mga sigaw ay unti-unting naging bulong ng takot at pagkabalisa na walang makapagpaliwanag. Ano kaya ang nakita ni Anton sa kanyang panaginip na nagdulot ng ganitong takot?
Ang sagot, tila ba nakakubli sa dilim na bumabalot sa kanilang paligid. Habang lumilipas ang mga araw, si Anton ay tila naging anino na lamang ng kanyang dating masiglang sarili. Iniwasan niya ang lahat ng usisa at tanong at lumayo sa kanyang mga kaibigan. Sa isang madilim na sulok ng kanyang kuwarto, nagbahagi siya ng mga bisyo na nagpapahirap sa kanya tuwing gabi. May mga kamay, bumubulong, aniya, ang kanyang boses nanginginig at puno ng takot. Isang araw nagpasya si Anton na ibigay ang kanyang mga mahahalagang ari-arian sa kanyang mga kaibigan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang iniaabot ang mga ito at hindi niya magawang tumingin ng diretso sa kanilang mga mata. Pagkatapos nito nagkulong siya sa kanyang kuwarto, iniwan ang kanyang mga kaibigan na nagtataka at nag-aalala. Walang makapagsabi kung paano nila siya matutulungan. Ang mga pangyayaring ito ay nagdulot ng mas malalim na misteryo. Ano kaya ang mga bisyon na nagpapahirap kay Anton? At paano nila malalaman ang susi sa kanyang biglaang pagbabago? Ang mga kaibigan ni Anton ay naiwan sa isang katanungang naglalaro sa kanilang isipan at ang kasunod na pangyayari ay magdadala sa kanila sa isang mas malalim na kadiliman. Kinabukasan, parang kumalat na apoy ang balita ng biglaang pagkawala ni Anton sa buong komunidad nila sa Makati. Kasabay nito, umugong din ang tsismis ng pagnanakaw sa bahay ni Anton na lalong nagdagdag ng takot at pagkalito sa mga kapitbahay. Halos hindi makapaniwala ang mga kaibigan niya, lalo na si Rafi na parang kahapon lang ay kasama pa nila ang kanilang kaibigan. Hindi mapakali si Rafi kaya't sinimulan niya ang paghahanap ng mga kasagutan. Gabi-gabi sinuyod niya ang internet at binuklat ang mga lumang libro tungkol sa paranormal at okultismo. Nagbabakasakali siyang makahanap ng kahit anong pahiwatig na makakapagpaliwanag sa nangyari kay Anton. Sa kanyang paghahanap, natagpuan niya ang mga sinaunang ritual ng Ehipto na may kahawig sa laro nilang sinubukan. Pero kahit anong pagsusuri ang gawin niya, walang malinaw na kasagutan ang lumitaw sa kanyang harapan. Sa kanyang silid, napapaligiran ng mga nagkalat na libro at papel. Naramdaman ni Rafi ang bigat ng pagsisisi at kadilimang unti-unting bumabalot sa kanyang paligid. Ang mga tanong na walang kasagutan ay parang multo na patuloy na bumubulong sa kanyang isipan at ang bawat sandali ay puno ng takot at pag-aalala para kay Anton. Ano nga ba ang nangyari sa kanya? Ang laro na inakala nilang maghahatid ng kakaibang kasiyahan ay siya palang magdadala sa kanila sa isang bangungot na hindi nila inaasahan. Ang mga tawanan at harutan ay napalitan ng katahimikan at pag-aalala. Ang kwento ni Anton ay naging isang babala sa kanilang komunidad, isang paalala na minsan, ang paghahanap ng kakaibang thrill ay maaaring humantong sa hindi inaasahang kadiliman. At habang lumilipas ang mga araw, ang misteryo ng nangyari kay Anton ay nanatiling hindi masagot. Isang madilim na kabanata sa kanilang buhay na magpapaalala sa kanila na may mga bagay sa mundo na hindi dapat pinaglalaruan. Ano nga ba ang susunod na mangyayari? Paano nila haharapin ang mga susunod na araw na puno ng takot at hindi alam ang kasagutan? Mga ka-creepy, ang kwento natin ngayon ay nagtuturo na ang paghahanap ng kakaibang thrill ay maaaring magdala sa atin sa bangungot na hindi natin inaasahan. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mga bagong kabanata ng katatakutan sa bawat upload. Excited na akong makasama kayo ulit sa susunod na kwento. Mag-ingat sa mga laro ng kadiliman. Baka sa susunod, ikaw na ang maging bida sa kwento natin. Hanggang sa muli mga ka-creepy. Tandaan, hindi lahat ng panaginip ay gusto mong maging totoo.